Maayong hapon sa tanan. Good afternoon. Ito opinion ko lang naman sa base sa akin pagmanman sa nangyayari diyan sa Philippines. Diyan sa Philippines, sa una, maggira, di ba? Nalalaman natin mga history. Merong gira. Bakit may gira? Kasi ang gira, gusto nila girahin muna ang bansang Pinas before nila ma-take over. Yun ang noon. 'Di ba? Pumasok ang Japanese. Meron mga kasi gusto nila i-kolonyal ang mga Pilipino. So girahin nila. 'Di ba nagsuffer noon ang Pilipinas sa tinatawag na gira. Mga ano natin, mga kanunuan natin, merong mga ano na ngayon, mix na ngayon kasi ginera tayo noon eh. May mga Spanish na pumasok. Kasi gusto nilang makolonyal tayo na gawin lang houseboy ba? Na tagasunod na lang. So ngayon, modern na. Modern na ang time, di ba? Hindi na gusto ng ibang nasod, siguro ang gira, through ano na lang, to implantation. Implant nila sa'yo ang droga, implant nila sa'yo na nang-rape ka, implant nila sa'yo, lahat ng kasalanan, implant nila sa'yo para i-cheese ka. I-cheese ka ng pamahalaan para idiin ka na makasalanan kang tao kahit wala kang ginawa kundi kabutihan. Puro kabutihan. Ang achievement mo makikita kasi like Pastor Apollo Sikibuloy, ang achievement ni Pastor hindi basta-basta. Hindi nga nag-asawa si Pastor, hindi nga si Pastor nagkaanak. Kahit ni minsan hindi si Pastor nagpokus sa pag-aasawa. Bakit? Inuna ni Pastor ang will ng ating buhay ng Panginoon kasi kung nag-asawa si Pastor noon pa, sobrang ganda yun. Parang si Brooke Shield nung kabataan niya pa. Bakit hindi niya pinili na mag-asawa at magkapamilya? Sa dahilan na mas mahal ni Pastor ang Panginoon na gawin ang will ng ating Panginoon. Di ba sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 16, Thy kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Ngayon, nakita ang achievement ni Pastor sa pagsunod sa kalooban ng ating buhay na Panginoon. Kasi siya ang tinawag, siya ang appointed son. Bakit ang iba nagki-question, bakit naging appointed son siya? Saan mababasa sa verse ang appointed son? Kung sinusulat yan ang appointed son sa Bible, marami ng appointed son. Diba sinabi natin buhay na Panginoon, You have not chosen me, but I have chosen you. Ang Panginoon hindi yan pipiliin lahat at saka hindi yan ipasulat. Kasi yung pasulat niya, marami ng appointed son dyan. Bakit naging appointed son? Bakit naging appointed son si Pastor Apollo Sikibuloy? Ano ang tinatawag na appointed son? Di ba gin-appoint mo? Kung may mga anak ka na gusto mong bibigyan ng will, bibigyan mo ng pamana, kagaya ng bahay mo, may ari-arian ka. Gusto mo magpili sa mga anak mo kung sino yung pipiliin mo na makasunod sa will mo. Yun ang dapat mo bibigyan. Hindi lahat mong anak ay bibigyan mo. Kung gusto mo mabigyan lahat, pwede mo sila ibahin-bahin, pero meron ka talagang executor na iiwan mo lahat ang gusto mong mangyari. Pero ang ating Panginoon, meron din si Jesus Christ. Sabihin mo na si Jesus Christ lang ang ating Panginoon. Oo, Panginoon natin si Jesus Christ. He is the begotten Son. After namatay ang ating Panginoon, bakit namatay sa krus ang ating buhay na Panginoon 2,000 years ago? Dahil ipinukol sa Kanya ang makasalanan na hindi niya ginawa. Kung sa time siguro ni Jesus Christ na andun kayo, baka isa pa kayo sa humuhusga like ngayon, sa hinuhusgahan niyo si Pastor. No? Hinusgahan niyo si Pastor sa lahat ng makasalanan na wala namang ebidensya. Bakit ganon? Bakit ganon ang nangyari? Sa dahilan, ang balak ng Amerika ngayon, hindi na true gira. Gusto niya manging kolonyal ang Pilipino since then na gusto nila na manging houseboy lang na walang knowledge. Kung may nagtuturo dyan sa Pilipinas
na more knowledge like Pastor Kibuloy, ayaw nila yun. Kasi gusto lang nila sila maghari sa buong mundo. So ngayon, nakikita nilang kingdom na 75,000 seating capacity. Mag-ingat-ingat. Ang mga mata nila nag-ingat-ingat din. Ha? Ang gusto nila yan, gusto nila ma-invade. So, kung ma-invade, magawa sila, mag-deploy sila ng mga troops nila para i-invade ang lugar. So, anong unahon nila? Ang pinakamalaking asset sa buong sanlibutan. Kasi na-proud na yan si pastor noon na siya yung pinakamayaman na pastor sa buong mundo. So, maraming extortion, maraming extortion na gustong i-extort si pastor. Anong ibig sabihin ng extortion? Yung extortion, ang extortion, yan ba ang mag-ano sila? Sabihin na, ito gagawin namin i-frame up ka namin na rapist ka o ano ka, pero bayaran mo kami na maging malinis yung pangalan mo. Yun ang tinatawag na extortion. Marami dyan, mga sindikato na yan ang ginagawa. So ngayon, ang unahin nila dyan sa Pilipinas, instead na noon, di ba, girahin muna bago ma-invade ang lugar na Pilipinas, maggirahay, away, duguan. Ngayon, iba na. Implantation na ng lahat ng mga kasalanan na hindi mo nagawa. Hindi nga nag-asawa si pastor, hindi nga nagkaanak, tapos sabihan nyo pa na rapist. Tingnan nyo naman ang mga mukha nyo, kung i-rape kayo. Sus Maria Josep, kaluya. Nuway gani si pastor, hindi gani yan patol sang sobrang ganda kahit na maghubad ka pa dyan. Tapos mag-ano pa sa inyo, tapos allergy pa yan sa baho. Baho lang ng sakangan nyo dyan, di. Maano na yan? Ma-allergy na yan si pastor. So, wag niyang i-frame up dahilan na sa pira. Bayaran kayo ng kundo, bayaran kayo ng car. Nag-ingat-ingat na yung mata nyo, idiin nyo ng tao, pero yung kaluluwa nyo, sa impyerno na yan, diretso. So, bakit nangyayari yan lahat? Kasi ang plano ng Amerika, gustong kunin ang property ni pastor, kaya ginimplanan siya ng lahat ng mga kasalanan. Gipahid lahat sa kanya. Ang rapist, ang child trafficking. Anong ginamit nila? Naginamit sila ng mga pera. Gagamitin nila na yung mga lumabas dyan na lumaya sa kingdom. Sino nagkupkup sa kanila? Ang Amerika. Para i-fight non-stop ang fight. Kaya nga, may nakita sila na property ni pastor na naga-ingat-ingat sa kadako karon ang kingdom, 75,000 seating capacity. Yan ang pinakamalaking kingdom sa buong mundo. Kaya ayaw nila yan malamangan. Gusto nila na makuha yan. So, through governments dyan o president dyan sila magkunayban para instead na sila yung magira through sa mga troops na pinadala na 3,000 troops in Davao. Ano na yan? Invasion na yan eh. Yung tinatawag na girahin nila ang sarili nilang bayan. May mga puso't, may mga kaluluwa kayo, may mga pamilya kayo. Ang lugar nyo gusto nyong i-invade. Gagamitin ang utak. Instead ang utak nyo, gamitin yung puso nyo at Panginoon para hindi kayo malinlang sa pira lang. Babayaran kayo pero wala na kayong mga lupa. Kukunin na yan ng Amerika soon sa Davao. Hindi lang QGC dyan ang nakita ninyo, tatawanan ninyo kasi religious, ganyan, frame up si pastor, kaya mo kulto, amo to, pakamalain nyo. Plakadlaw, one day your place is the same. May mga troops na dyan na hindi na kayo makalapak sa inyo mga place dyan sa Davao. Kasi unahin nila yan kasi since 2013 pa daw sabi ni Sas Rogando Sasot, plano na nila yan ng Amerika na gusto nila yan ang entire Davao. Hindi lang ang KOGC. Kaya kayo lahat dyan sa Davao, patalsikin na ninyo yan at mag-unite na kayo, patalsikin ninyo ang mga troops at himukin ninyo ang mga puso ng mga sundalo dyan na taga dyan na huwag silang magpagamit, gamitin nila ang kanilang puso
na ang lugar nila, i-invade din nila ang lugar nila na ibigay doon sa mga puti. Tapos sila wala silang mga bahay son, wala silang sa loyalty nila sa isang tao na suppose na mag-protect sila sa mga people na nagpapasahod sa kanila. Ang pinoprotektahan nila ang hindi nagpapasahod sa kanila na taga-ibang bansa. One day wala na kayong mga bahay, mga homeless na kayo, mga sundalo. Huwag kayong magpauto, huwag kayong magpalinlang kasi ang taong bayan, yan sila ang nagpasweldo sa inyo. Sino niloloko nyo? Kung gusto nyong i-chase ang lahat ng makasalanan dyan, marami dyan. Makasalanan, ang daming nang re-rape, mga terrorist, ang daming nilibing lang nga yung iba eh. Marami mga dyan na dapat mong corruption, terrorist, drug lords, ang daming i-chasing. Why si Pastor Kibuloy? Why si Pastor Kibuloy magsinding kayo ng 3,000 troops at ipasaper nyo ang mga KOGC member na wala namang ginawa kundi manalangin? Ang fundraising na yan, para din yan sa mga calamities, para din yan sa tulong sa mga kabataan, to feed, to clothe, and send to school, sa pagtulong araw-araw. Nakita nyo ang achievement ni Pastor, lumanat ang mata nyo, kaya nga, no corruption, ang lahat with 0 cent dyan, andyan lahat, building ni Pastor, kaya wag kayo maghusga. One day, ang husgasyon nyo kay Pastor, mangyayari sa inyo yan, kung pagpatuloy pa yan, na iprotekta ninyo ang mga tao na sakim. Kasi ang gustong mag-invade niyan sa lugar nyo, hindi Pilipino ang gagamitin para gusto nila makuha ang gusto nila. Tingnan mo yun ang West Philippine Sea. Bakit may mga China dyan? Kasi pinursil na yan. Noon pa, kaya gusto nyo agawin? Hindi nyo na maagaw kasi pinursil na yan ang sarili nyong bayan. One day, ang Pilipinas, kung patuloy nyo pa na hindi nyo ikampihan si Duterte kasi Pastor, mawala na yan kasi ipursil yan sa ibang bansa. Ipursil yan, diba? Sabi ni Sasrugan to Sasot, 50,000 na Afghanistan ang gustong mag-take over sa KOGC. Plus, ang entire buong Davao, yun ang gusto nila na balak kasi gusto nila patayuan ang business nila ng mga drone. Kasi naglanat ng mata nila dyan sa KOGC na 75,000 seating capacity supposed to be tribute to the king sa 2024. Tapos, yun ang nangyari. Habulin nyo lahat ng mga makasalanan, pati sarili nyo. Wag si Pastor kasi alam na namin kung sino si Pastor Kibuloy eh. From since day one, hindi yan sakim sa laman, hindi yan sakim sa kung anong, bakit pa sa mga rip-rip kung nag-asawa siya, di asawa sa may mga anak siya. Use your brain, people. Judge not be judged and God will not judge you soon. Kaya gamitin yung mga utak ninyo dyan sa Pilipinas. Huwag magpatpauto. Kasi ang lugar nyo one day, makibot na lang kayo, wala na kayong mga ari-arian. Pagbalik nyo sa lugar nyo, meron na mga troops doon. Kasi ang mga sundalo dyan napagamit din sa Amerika. Para makuha ng Amerika ang lugar nyo, unahin muna ang Davao. Kaya use your brain, people. Mag-unite na kayo dyan, mag-rally kayo, patalsikin yung ginamit ng Amerika ngayon. Dito lang muna.